Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so before we start our conversation, let us just honor our subscribers. They are now 6,119 subscribers. Thank you so much. God bless you all. And all our subscribers are located around the world and each continent that we have a subscribers out there on that particular area. So friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Imagine you are part of that 6,119 plus subscribers. Thank you so much. God bless you all. Alright, so ang pag-uusapan po natin today ay about politics na naman. Siyempre, no? Yan po pag-uusapan natin para naman po yung inyong mga suggestions, opinions, insights, thoughts, etc. ay pwede nyong ilagay dyan sa ating mga comments section. Okay? Pag i-comment lang po dyan, paki-share na rin po ito. Thank you so much. Ang tanong po natin, bayan, sino nga ba ang nasa likod ng PI? Yeah, TI, no? Parang mura. Hindi po yan mura. That is People's Initiative. Okay, so nagkakagrian po, no? Si Senator Amy Marcos. Ayan. Ang sabi ni Senator Amy Marcos, walang duda, no? Walang duda na ang may pakana nito ay ang opisina ni Speaker Romualdez. Okay, ayon kay Senator Amy Marcos. Okay, tapos ngayon, yung dating Speaker of the House, si Alvarez, no, sa Davao Region, dun sa Mindanao, no, sabi niya, ang may pakana nito, walang duda, no, si Speaker Romualdez. Okay? O, si ano naman din, no? Si dating Senate President, no, Pimentel, no, sabi niya, no, walang duda, no, si ano daw, si Speaker Romualdez. I-analyze lang natin, no. Guys, ano tayo skeptics dapat tayo, no? Skeptics meaning to say, hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga politiko na ito, no? Kunwari, katulad nun, no? Merong isang mayor dyan, no? Sa Pasig, no? Then, papasikat na naman, sikat na siya eh. Di ba? Sikat na siya. Okay? O sabi, full coverage ng media, ano? Full coverage ng social media. Yan. Okay, pumunta sa isang lugar. Tapos hindi pinagpatuloy ang ano tawag doon? Ang pagpapatayo ng building or ng bahay, etc. Hindi ko alam, no? Basta nagpa-interview na lang siya. Okay? Hindi pwede. Galit na galit pa siya doon sa tao. Hindi man lang nirespeto yung tao na yon. Parang akaw na naman to eh, no? Walang respeto sa tao. Anyhow, nagalit siya. Sabi niya, hindi pwedeng ituloy ang pagkano niyan. Di ba? Bakit ganun? Ba't kailangan ng media coverage? No? Hindi na lang niya, ano, di ba? Off cam, no? Bago niyo po ituloy yan, magbayad po kayo. Yan. Supplement tayo to. Napaka-diplomatic, etc. Pero hindi po ginawa. Ganyan po talaga siya. No, kaya ewan ko lang. Siyempre mananalo 'yan, baka manalo 'yan kung walang lalaban ng mahusay, na medyo sikat-sikat din, no? Kaya ano, no? Kung Romulo, ikaw ang pag-asa ng Pasig, no? Vice Mayor, ikaw din ang Jaworski, ikaw din ang pag-asa ng Pasig para mawala itong mga kayabangan ng ating ano. Pero anyhow, off topic po 'yan. Sige, sorry. Sorry po ha. Okay, so ano, no? Yung tatlong personalidad na sinabi natin, Amy Marcos, Coco Pimentel, Alvarez, no? Ito ay talagang nagpapaano. Pero yan po natin. Ano po kasi, no? Siyempre, malakas po ang influence ni Speaker Romualdez. Okay? Malakas po yan, no? Talagang influence po talaga ng sa gobyerno. Ang galing eh. Ang galing po talaga. Dahil po nung November, December, nung bigayan na ng mga ayuda kumbaga no sa mga tao, may 3,000, may 100, may 500, okay? Bago sila bigyan ng pera, dapat meron silang katibayan na nakapirma sila doon, okay? Yung pirma na yun, pirma lang, no? Parang the usual, pirma ka naman dito, something like that, no? Without them reading it. Siyempre, medyo wala niyo po masama pero may kakulangan din sa ano, no?
Kahit naman sino, minsan 'pag ano, o pressure mo gano'n, o pirma na, gano'n, something like that. Pero yung pirma na pala yun ay people's initiative. Ano po ba laman ng people's initiative, 'no, isa lang, 'no? I mean, bago po ang lahat, dapat po magkaroon ng ano, ng yung Congress natin, 'no, yung Congress po dalawa po kasi ang Congress natin, 'no? Yung isa po yung House of Representatives, sinasabi nila lower house, pero sabi naman ng House of Representatives, hindi po kami lower house, okey? Ano po sila, district representatives po sila, no? House of Representatives, district representatives, ang at saka party list representatives. Ang Pilipinas po kasi are composed of districts, no? Kaya maraming distrito. For example, in Quezon City, we have parang 6 districts yata ang Quezon City. Something like that. So ibig sabihin, ang Quezon City, may 6 na representatives or congressmen. Men, something like that. Okay, ang Pampanga din, ganun. Ang Caloocan, 3 congressmen and women. Something like that. No, ganun po yun. No? Now, noong November, December, kasi ang ano po ang TI po, in order for that to proceed, dapat may 12% po, no? Ang kabuuan sa Pilipinas, ang ano, 12% of the registered voters. Okay? So sasabihin mo ng ano, no? Ano siya, no? 100 million. Ano lang yan? 12 million. Something like that, no? 12, dapat ang pirma doon, after verification, may 12 million signatures. Ganun lang. No? Ganun lang. Now, ito medyo mahirap. Dapat, doon sa isang district, no? Isang district. For example, ang isang distrito, for example lang, 100, um, 100,000, for example. No? 100,000, no? Ang botante, ang registered voters, no, doon sa isang distrito. Dapat mga 3,000 signatures. Ganon. Kung doon sa isang district, no, nakaano lang, 100,000 din, nakaano lang siya, 150 signatures. Okay. Ibig sabihin, ang kabuuan po na ito ay hindi nauusad. Something like that. Okay? So paano mo magagawa 'yun? Kaya parang tingin natin nalinlang, no? Nalinlang ang mga pumirma nun, no? Pero hindi po naman natin sinasabi na lahat 'yun ay talagang ayaw nila dun sa pirma. Yung iba, mayroon po nagpapahiwatig na gusto nila yung pagpirma o yung ginawa nila. Something like that. Okay? Oh. So yun po yun, no? Ngayon, lahat po ng ating mga senador ay talagang tumuturo doon sa initiative ni Speaker Romualdez. Ngayon, no, ito matindi ngayon, no? Sabi ni Speaker Romualdez, magtrabaho kayo, mga senador, sabi niya, 'di ba? Kasi bakit PI daw, no? Trabaho po 'yan ng mga mamamayan, sabi niya. Oo, tama naman din 'yon. 'Yun po talaga ang tunay na essence ng People's Initiative. Ang congressmen and women, mga LGUs, hindi po sila kasama dito. Hindi po sila nagli-lead nito. Ang nagli-lead po nito ang taong bayan, for example. And then out of those people na nag-initiate nito, for example, nag-emerge, no, lumilitaw ang isang leader, for example. Di ba? Parang gano'n. Kunwari meron isang attorney, di ba? Yung isang attorney natin diyan, no, siya daw yung nagli-lead, gano'n. Ano pa yan, no? Hindi pa ngayon lalabas yan. Kunwari, parang may snowball effect, no? Kunwari, ang Caloocan, nagpapapirma dahil ayaw nila ng mga certain provisions, etc. And then, yung People's Initiative is specific dapat, no? Kunwari, provision number 1, ayaw ko yan. Provision number 2, ayaw ko yan. Something like that. Ito yung parang no? Ang mga tao ay parang ginawaran ng kapangyarihan ng konstitusyon na maging legislature kumbaga or constitutional experts kumbaga. Alright? Siyempre, ang ang mag-initiate diyan taong bayan. Hindi po mga politiko. Wala po silang kinalaman diyan. At saka, ang bayaran diyan ay walang bayaran actually, no? Talagang minsan gagastos pa ng sarili upang magpaikot ng mga pirma-pirma, no? So hindi lang po yan kumbaga sa buong Pilipinas, hindi lang yan months. Okay, kung nag-start sila last year until July, hindi po gano'n, mga 3 taon siguro yan. Kasi i-explain mo pa no? Ngayon, yung pondo, pwede naman yung pondo manggagaling dun sa mga nag-signatures. Kunwari,
Instead na sila ang bayaran, sila pa magbayad. O ito po ang tigpipiso po namin. Just imagine that kung kunwari 100 million, biglang tigpipiso sila, eh yung 12% ton is 120,000 if I'm not mistaken. O 120,000, 120 mil, tama, 120,000 lang, no? So 100 million, 120,000 or tama ba? Sorry 12 million pala, sorry. 12 million, no? Sa 100 million, 12 million, no? 12 million ang ano dapat, ang naka-signature doon. Just imagine that, tig-piso, 12 million pesos 'yon, kumbaga, sa buong Pilipinas. So something like that. Tapos ngayon, after doon, yun yung funds, ano nila, i-forward na nila yan, dun sa COMELEC. And then COMELEC will verify that, tama ba, per district, 3%, 3%, etc. Until such time, and then 12% or more sa buong Pilipinas, lalarga na ngayon. Ngayon, mag-aano sila, no? Maghahanap ng budget, ang COMELEC, no? And then after looking for a budget, magple-plebiscite ngayon. Ngayon, ganun ang sistema ng People's Initiative. Kasi meron tayong ano, 'di ba? CONAS, no? Constitutional Assembly, no? Meron din tayong Constitutional Convention. Okay, Constitutional Convention, no? Ano 'yan, no? Para pwedeng through election or pwede yatang i-appoint pa rin ng presidente yan, something like that. I'm not sure. Pero yung tatlong paraan na yan, na-try na natin yung Constitutional Convention, di ba? Nung ano, nung 1986, 1987 Constitution kasi yan eh. Now, yung CONAS, Constitutional Assembly, nag-try tayo na gawin ulit yung mga yon, yung Constitutional Convention, ano yan, through election, Constitutional Assembly, through yung ano, yung Houses of Congress natin, yung ano natin, yung tawag dito, House of Representatives and the Senate, ayun. Kaya hindi pa sila nagkakasundo doon dahil voting, ang gusto ng House of Representatives, voting jointly. Ang gusto ng Senado, voting separately. Kaya nga nagkakaroon. Siyempre, pag ikaw nakatikim ng posisyon sa Senate, imposibleng ayawan mo yan eh. Totoo lang, ayawan mo yan. Hindi na. Talagang ano yan, tingnan niyo po, naka 24 senators, so wala man lang nag-disagree even though yung mga gusto ng constitutional yung charter change na si Robin Padilla, may explanation pa doon. Okay? Ganon, di ba? Ganon yun. So, ibig sabihin, ganon talaga yung ano noon. Hindi talaga sila ano dyan. Kahit si Romualdez, for example, naging senador yan, or may pag-asang maging senador, ayaw yan. Pustahan tayo. No? So, kunwari, sa 2025, tumakbong senador yan. Pagtakbong senador, nanalo, for example. No? 2025, 2026, bigla nagkaroon ng charter change. Ayaw din yan. Okay? Ayaw din yan, for example. No? Huwag tayo maglokohan. Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng programang ganito upang may chance po tayong makapag-isip. No? Hindi po tayo nagpapauto sa mga politikong ito. No? Lumabas lang sa social media, lumabas lang sa TV na yan, no? Inaway lang itong kawawang barangay captain, ang kawawang may-ari ng business, may-ari ng ano, ng bahay, etc. No, aawayin ni media. Nako po. Putik ka na yan. Kaya po diyan po tayo nagagalit, no? So parang tapos kino-consider na as a hero na daw siya, no? Kino-consider na ano, ang daming ang kapalpakan ng pandemic eh, 'di ba? Pero syempre nga anak nga ng isang artista, no? Perceived as a good person, religious person, okay? Okay na. Okay na sa mamamayan ng Pasig. Okay? Sige. Pero tignan niyo naman mga awards, 'di ba? Ang Quezon City. So, daming awards for the past few years. Okay? Pero hindi naman perfecto, syempre. Hindi naman perfecto. Yung panahon ng mga Eusebio, no? Panahon ng mga ano, tignan niyo po mga awards, kayo po magsaliksik. Okay? Pero syempre, sinasabi din natin, may mga anomalya din. Okay? Wala namang perfecto gobyerno, kumbaga. Pero ngayon, they are claiming to be parang almost perfect, no? Makikita niyo yan sa ano, sa pag-ano nila sa flag ceremony. Pero tignan niyo naman, sana po magising ang mga taga doon. Sige, anyhow, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat.
no, dumadami na po tayo, no. So ang goal po natin ay 100,000 subscribers. Pero syempre, we cannot be able to attain that kung hindi po sa mga tulong nyo, no. So paki-share din po ito, no. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, kung hindi pa nakapag-subscribe at umabot ka dito, pag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Ang katanungan po natin for today, sino nga ba ang nasa likod ng PI, People's Initiative? Thank you so much, guys. God bless you all.